Seed Season 1! Believe it! This is gonna be awesome! Time to watch it now, Dr. Bio! Habang nagpapasalamat naman si Jiwo dahil sumama ito. Time to watch it now, Dr. Pagkatapos Bio! nun, lumabas sila at tumakbo si Jiwo sa kalye para hanapin ang pusa. Base sa pakikipaglaban nito kanina, napansin ni Kaiden na maayos ang kilos nito. Kumpiyansa siya na sapat na ang pag-unlad ng kanyang bilis at makakaugnay na kakayahan. Tinanong siya ni Jiwo kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga kaugnay na kakayahan at sumagot si Kaiden na ang paggalaw. Mabilis siya. Kailangan niya ng magagandang reflexes, kakayahan sa pag-iisip, matalas na paningin at iba pa. Taglay ni Jiwo ang mga ganoong pisikal na kakayahan bukod pa sa bilis niya. Karaniwan na sa mga nagising na ang magkaroon ng maraming kakayahan. Pagkatapos noon, inutusan siya ni Kaiden na lumipat sa kaliwa at mabilis na tumakbo si Jiwo papunta sa kalye. Tinanong siya ni Kaiden kung gaano katagal pa niya kayang panatilihin ang sobrang bilis niya. Sumagot si Jiwo na ginamit niya ito noong laban pero medyo may lumipas na oras kaya mga 2 segundo na lang ang natitira. Iniisip niyang magagamit niya ito ng paulit-ulit kung panandalian lang ang paggamit. Tinatanong niya si Kaiden tungkol sa pusa at kung paano niya mahuhulaan ang direksyon nito at sinagot siya nito na may naisip na siya. Naramdaman niya ang masamang enerhiya sa paligid at sinabing may kaugnayan nito sa isa pang nagising at doon niya iniisip na makikita ang pusa. Pinaghanda niya si Jiwo para sa isa pang nagising. Samantala, ang pusa ay naglalakad sa kalye at nakita ito ng propesor at sinabing ito ay tumutugon sa marka, kaya siya nga ito. Tinanong niya kung anong nangyari rito at parang mas mahina ito ngayon. Natatakot ang pusa sa propesor at naaalala ang kulungan kung saan ito ikinulong at ang mga eksperimentong ginawa sa kanya. Akmang hahawakan na niya ito nang gumanti ang pusa. Sabi niya, mas agresibo na ito ngayon at nagtataka kung nasira ba ang imprint nito dahil sa eksperimento. Naramdaman na rin niya na lumalakas ang enerhiya nito. Ibig sabihin, nagising na ito. Samantala, dumating na sina Jiwo at Kaiden at nakita nila ang pusa kasama ang isang kakaibang lalaki. Akmang lalapit na si Jiwo nang sigawan siya ni Kaiden at pinagtago muna siya habang pinapanood ang nangyayari. Ano ang nangyayari roon? Tanong ni Jiwo. Bakit kailangan nating magtago kung nakikita naman natin ang hinahanap nating pusa? Sumagot si Kaiden kung hindi ba niya nakikita ang taong kasama nito. Isa rin iyong nagising. Sinabi niyang hindi sila basta-basta maaaring sumugod sa isang nagising at sa tingin niya, may kaugnayan nito sa lalaking iyon. Ang enerhiyang naramdaman nila ay isang senyales na tumawag sa pusa. Napahinga siya ng maluwag dahil hindi sila napapansin ng lalaki. Ngunit nagtataka siya kung para bang hinahanap lamang nito ang pusa. Samantala, galit na lumundag ang pusa papunta sa propesor para umatake. Ngunit ginamit nito ang kanyang enerhiya at itinulak ang pusa pabalik. Sobra itong nasugatan at nagsigaw ang propesor na mamamatay ito dahil sa suntok. Pagkatapos ay ginamit niya ang nagising niyang enerhiya, itinataas ang pusa sa ere at hiniling dito na salagin ang atake niya. Mukhang lubhang malubha ang kalagayan ng pusa at pilit itong pinapabangon ng propesor para humarap muli sa kanya. Pinanonood ito ni Jiwo at sinabi ni Kaiden na mas malakas pala ang lalaki kaysa sa inaakala niya. Kontrolado na nito ang kapangyarihan sa isang iglap lang niyang kamay. Pinag-iisipan niya kung telekinesis ba ang kapangyarihan nito dahil ginagamit niya iyon laban sa pusa. Samantala, pinagmamasdan ng propesor ang pusa at sinabing kahanga-hanga ang bilis at tibay nito. Mas magaling kaysa normal na pusa, ngunit hindi pa sapat. Iniisip niya kung iyon na lang ba ang kaya nito sa nagising na estado. Sinipa niya ang pusa, gumabangon ulit. Ibig sabihin, hindi pa ito nawawalan ng malay. Samantala, sumuot ni Jiwo ang kanyang sombrero at sinabing hindi niya alam ang nangyayari pero kailangan niyang iligtas ang pusa. Mahina na ito dahil nakipaglaban na kanina. Pinigilan siya ni Kaiden at sinabing huwag siyang magpakatanga. Nagising na ang lalaki. Tinanong niya kung iniisip ba niyang magiging katulad lang ito ng pakikipaglaban sa isang pusa. Sinabihan niya itong huwag maging kumpiyansa. Anong gagawin niya? Iniisip lang ba niya iyon? Nanonood lang ang lalaking iyon habang kinukuha ang pusa. Tinanong ni Kaiden si Jiwo kung ano ang gagawin niya
kung susubukan din siyang patayin ng lalaking iyon. Handa ba siyang lumaban para sa sariling buhay? Hindi man lang niya lubos na nauunawaan ang sarili niyang kapangyarihan at ngayon ay haharap na siya sa isa pang nagising. Nalungkot si Jiwo, samantalang iniisip ni Kaiden na dapat maintindihan niya ngayon na mapanganib at maaaring magresulta sa kamatayan ang pag-aaway ng mga nagising. Hindi pa siya handang lumaban sa isa pang nagising dahil kakadiskubre pa lang ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, bumangon muli ang pusa at inutusan ito ng propesor na makipaglaban ulit. Tinitigan lang siya ng pusa at tinanong ng propesor kung bakit hindi ito umaatake. Nang nanakot lang ba ito? Sumubok tumakbo ang pusa ngunit ngumiti ang propesor. Ginamit nito ang kanyang enerhiya at itinulak ito pabalik. Ginamit niya ang nagising niyang kapangyarihan at itinaas ito sa ere. Bumagsak ito sa lupa. Sayang, sabi ng profesor. Hindi maganda ang ipinakita mo. Pero may natutunan naman akong mahalaga. Dapat ka nang itapon ng maayos. Pinagmamasdan lahat iyon ni Jiwo at sinabing malupit iyon. Susubukan niyang iligtas ang pusa gamit ang kapangyarihan niya. Hindi siya lalaban. Ililigtas lang niya ang pusa. Pinipigilan siya ni Kaiden. Sinabing kahit mabilis siya, nagising na ang lalaki at hindi na normal ang mga pandaman nito. Humingi ng tawad si Jiwo dahil hindi siya nakinig kahit nag-aalala si Kaiden para sa kanya. Gaya ng sinabi nito, baka wala siyang magawa laban sa kapangyarihan ng lalaki. Baka masaktan pa siya. Pero gusto niyang iligtas ang pusa. Mabilis siyang kumilos habang nagtataka si Kaiden kung ano ang ginagawa niya. Iniisip niyang lalabas si Jiwo sa kabila para makuha ang atensyon ng lalaki at saklolo ang walang malay na pusa. Kung iyon ang plano niya, mahihirapan siyang gamitin ang kapangyarihan at baka linti siya makatakas. Samantala, papalapit ang profesor sa pusa nang biglang sumulpot si Jiwo ng napakabilis. Nagtaka ang profesor kung saan ito nanggaling at inakala ng magnanakaw ito ng sample. Inatake niya gamit ang kapangyarihan niya, ngunit agad na nawala si Jiwo. Hinahanap siya ng profesor ngunit hindi niya ito makita. Naisip niyang isa siguro itong taga-subaybay at hindi dapat basta-basta gamitin ang kapangyarihan niya. Kailangan na niyang makatakas bago pa dumating ang iba. Sa kabilang banda, tumatakbo sina Jiwo at Kaiden at sumigaw si Kaiden na nagawa na nila iyon. Nag-aalala pa rin si Kaiden. Alam niyang inilagay ni Jiwo ang sarili sa malaking panganib. Ngunit masaya si Jiwo at sinabing hindi niya kayang iwan ng pusa kung kaya naman niya itong iligtas. Napailing na lang si Kaiden at naisip na isa talagang tanga si Jiwo. Hindi niya akalaing magtatagumpay sila dahil nasa harapan lang pala nila ang lalaki. At mas mabilis din itong kumilos kaysa inaasahan niya. Masayang sumigaw si Jiwo. Excited na siya ngayon. Napagtanto niyang hindi ang pagtatago ang tunay na problema. Bukod pa roon, may nagawa siyang dapat ipagmalaki gamit ang kanyang bagong kakayahan. Samantala, galit na galit ang professor dahil nawala ang kanyang sample. Pinaghirapan niya iyon. Tinawagan niya si Wuin at sinabing may mga sumusunod sa kanila. Ang sample na tumakas ay isang tagumpay, ngunit nawala dahil sa mga nakialam. Kailangan na raw nilang umalis sa lugar na iyon para makaiwas sa mga sumusunod. Ngunit hindi rin nila pwedeng iwan ang isang posibleng malaking tuklas. Kailangan nilang magsagawa ng mga eksperimento gamit ang datos mula roon at hanapin ang nawawalang sample. Pinakiusap niya itong mag-ingat sa pagkilo simula ngayon. Thank you for watching, mga ka-enemy!